Nasa delikadong posisyon ang Barangay Ginebra pero umaasa pa rin sa twice to beat advantage. May tsansa pa nga ba makasecure ng twice to beat ang Jeans? Ang San Miguel Beermen naman ay mainit na mainit, nangunguna na sa standings. Magnolia Hotshots na sa magandang posisyon rin. Usapang PBA muna tayo dahil malapit na magsimula ang PBA playoffs. So 2 weeks na lang matatapos na naman ang elimination round ng PBA. So December 21 na ang last day ng elims. May 3 to 4 games na lang na natitira sa bawat teams. May kita nga natin sa standings ngayon, nangungunang SMB, Converge, NLEX at Rain or Shine na may magkakaparehas na 6-2 na win-loss record. Habang ang Hotshots naman at TNT magkatabla, parehong may 5 wins at 3 losses. Pang 7 at 8 naman ang Meralco at Ginebra na may 3-4 win-loss record. Sa baba ng Ginebra, ito yung mga alanganin ng makapasok sa playoffs. Mamaya, crucial ang game ng Hotshots at NLEX. Kapag nanalo ang Magnolia, papasok na sila sa top 4. This conference, ang top 4 kasi ang may twice to beat advantage. So mahalagang game mamaya para sa Hotshots. Sa NLEX din kasi kung matalo sila sila naman ang bababa sa top 5. Manalo naman sila, magkakaroon na sila ng 7 wins. Mas tataas na lalo ang kanilang tsansa makasecure ng twice to beat. Mahalaga rin ang game ng Converge at Rain or Shine mamaya. Magkapareho nga rin sila ng record. Ang fan favorite naman na Ginebra ay sa Miyerkules na ulit ang laro kontra sa Blackwater Bossing. Ito ay masasabi nating winnable para sa Gene Kings. 1-7 ang record ng Bossing, pinakakulelat sa standings. Kaya pagkakataon na ng Genes ito na makaangat ng konti. Maraming ang nagtatanong kung aabot pa nga ba ang Ginebra sa top 4. Yes, may chance pa naman. May 4 pa nga silang games na natitira at sila ang may pinakamadaling schedule dahil 3 sa mga makakarap nila ay kulelat sa standings. Yung isa lang mabigat kasi Rain or Shine. Kailangan may panalo ng Gene Kings ang kanilang last 4 games para magkaroon ng chances sa twice to beat. Ipanalangin din nila na matalo ang mga nasa taas nila, especially yung NLEX. Dahil itong team na ito ay tinambakan nila 104-74. So kapag nagkatabla sila sa dulo, malalagot ang NLEX. Malaking hatak rin yung 30 points na yon sa quotient ng Ginebra kapag higit sa isang makakatabla nila sa dulo. Bukod dito sa Ginebra, ang SMB rin ang isa sa may pinakamadaling natitirang schedule as 3 games na lang sila, tas 2 doon kontra sa mga kulelat na teams, Terra Firma at Blackwater. Makadalawa na lang panalo ang SMB sigurado na sila sa top 4. Ang Magnolia naman at NLEX ang may pinakamahirap na schedule na natitira dahil puro mga contenders ang kanilang makakalaban na umaasa pa sa twice to beat. Makakarap nga rin nila pareho ang isa't isa. So exciting ang mga natitirang games dahil malapit na nga ang playoffs. So ayan lang naman ang ating latest update sa PBA 2025-2026 Philippine Cup. For more PBA content, like nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.